God's morning sa lahat ng ating kababayang Pilipino sa buong Pilipinas, sa buong mundo. NPICC ay nandito ulit upang magbigay ng mga importanteng karagdagang updates, no? At kuro-kuro, unsolicited opinions na pwedeng pag-isipan natin kung paano natin re-resolbahin ang mga nangyayari sa ating bansa. So anyway, the top issue pa rin hanggang ngayon ay ang pagka-aresto, no, ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Wait lang. Okay. So pag-isipan natin yung mga mahalagang issue ngayon. Okay, unang-una, ako po yung nagpapasalamat sa ating mga kapulisan dyan sa Supreme Court sa patuloy na pagtitiwala nila sa liderato ng NPICC dahil we started now the prayer vigil, no? Yung commitment natin na tulungan ng ating bansa, tulungan ng Supreme Court na makapag-desisyon ng tama, ng mabilis, upang agad-agad ma-resolba ang ating mga issues na nangyayari sa ating bansa dahil walang pinakamataas na legalidad or existing. Yes, Flores, God's morning. Thank you. Kundi ang Supreme Court bago ang taong bayan ay magkaroon ng sariling desisyon kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang bansa, ay dinadaan natin sa mga opisina na pwedeng makapagdesisyon ng tama para sa ating pagsasaayos sa ating inang bayan. So, unang-una, may tanong dito, no? Gusto kong sagutin yung mga tanong, no, na regarding sa pag-aresto. Bakit si Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte ang inuna, no? Ang inuna nila sa pag-aresto sa lahat ng inisyuhan ng warrant of arrest ng ICC. Matatandaan po natin na there are big personalities, no, high profiles na inisyuhan ng warrant of arrest, just like President Putin, Prime Minister Netanyahu, ang kanyang general, ganon din ang Russia, ang mga general ng Russia, Sudan. Actually, sila yung mas nauna, no, na isyuhan ng warrant of arrest. Pero kung bakit, Ben Sir Manuel, God's morning, bakit si Pangulong Duterte ang inuna nilang inaresto? Ano ang ating pwedeng palaisipan o kaisipan na may contribute natin na masagot ang tanong ng bakit si Pangulong Duterte ang agaran na inuna? So there are some articles, no, sorry, coming from the Facebook, tulad ng Russia. Yung Russia nagdesisyon na, nag-declare na hindi ako makikipag agree ng kapayapaan sa Ukraine kung hindi niyo pakakawalan si Pangulong Duterte. Ano yung implication at ano yung dahilan ni President Putin para sabihin niya iyon ng direkta? Alam niyo naman si Putin, pag nagsabi yan, paninindigan niya yan. Yan ang nature at character ni President Putin. Hindi yan mapagsalita ng marami, but Emerson Balyaras, God's morning, anak. Diyan sa Camarines, I think Camarines or Northern Luzon. Saan ka, anak? Camarines, tama? Emerson. Ngayon, ang tanong doon is, bakit inuna? Ibig bang sabihin, mas madaling kausapin ng Pilipinas? Mas mahina ang Pilipinas? Mas mas obedient ang Pilipinas na mag-implement ng mga order ng ICC para agarang ipatupad ang kanilang nais na mangyari?
Okay. Despite of the alam niyo naman siguro kung ano yung proseso ng pag-aresto o pag-order ng aresto ay yung pag-order ng aresto ay dapat dumaan sa isang tinatawag na proseso, legal process or the due process of law, which is, alam naman natin na ang international court dapat ay yan yung imahe. Yan nakasalamin ang mga batas sa buong mundo na prioridad na sinusunod yung karapatang pantao. May sagot naman ng ICC dyan. Sabi niya, kung ito ay ganitong klase ng kriminal, sinabihan agad na he is already a criminal, which is hindi pa convicted si Pangulong Duterte. Isusubukan pa lang siya na alamin, na i-determine kung yung reklamo sa kanya ay mayroong substantial reason na dapat siya ay i-convict as criminal. Okay, so balik tayo sa question, no? Bakit si Pangulong Duterte? Ano ang dahilan? Bakit siya nauna? Bakit hindi magawa ng ICC na ipaaresto yung mga ibang inisyohan niya na mas nauna pa na inisyohan niya ng warrant of arrest? What's the reason why? So, isang malaking palaisipan sa atin. Well, 3 bansa ang nagsalita na. Pangulong, I don't know if legit ito, na Pangulong Duterte, Russia, yes, and China, internationally, warned the ICC na sundin ang proseso ng pangkalahatan na principle ng justice, winarningan niya. Pag ganyan kasi mga malalaking bansa na ang magsalita, mayroong bigat yan. Kahit pa ang ICC ay member ng napakaraming bansa, bakit hindi sila sumusuporta sa pag-aresto ng mga ibang akusado ng ICC? So, the reason why is, minsan naiisip natin na kung pagbasehan natin ng mga propesiya, no? Especially the legit prophecy of the Bible, na sabi niya, darating ang panahon na ang mga taong nakatira sa dulo ng kalupaan ay magiging hustisya sa buong mundo. At mas makapangyarihan pa kay Solomon. That is Matthew 12:42. Well, now, become the last judge of this generation. Kaya, nauuna ng i-tried, no? So, itong nangyari, hindi lang maaring sabihin natin, ay mali yung ginawa ng ating bansa, mali ang ginawa ng unang-una, wala naman tayong nakitang foreign Interpol, no? Kundi inutosan niya lang yung Interpol ng Pilipinas. Ang tanong, sinong sumusweldo sa Interpol ng Pilipinas natin? Sino ang leader ng Interpol natin? Nagsalita ba yung Interpol natin dito sa Pilipinas? But only the implementer of the warrant of arrest ang nagsalita dito, si General Torre, no? At tapos, binasahan siya ng warrant of arrest doon sa cellphone. So, unofficial, informal. Sagot naman ni General Torre, ay nasa opisina yung warrant of arrest. Bakit hindi binitbit? Yung tanong. Dumating daw yung warrant of arrest madaling araw, 3:00 ng madaling araw, sabi ng ating Pangulo. So, ang haba, no, ng panahon na pagkopya at saka yung mga karapatan. But so far, all in all, masasabi ko sa aking opinion na ito'y plano ng Diyos. Bakit? Kung hindi, at unang-una napansin ninyo, no, hindi sinabi ni Pangulong Duterte na, rescue nyo ako rito. Ang sinabi lang ni Pangulo dun sa pag-aresto ay, antayin ko yung anak ko as my legal counsel. No? Pwede bang antayin natin yung because that is the due process. That is the standard operation procedure in arresting. Kung may available na abogado at parating, ay pwedeng i-request naman yon. And
Ewan ko kung binasahan ba siya ng Miranda rights. I don't know if that was executed, no? Na pwede kang kumuha ng abogado mo. You have the right to remain silent. I don't know. No, hindi ko na ano yun. Basta ang alam ko ay binasa sa cellphone yung warrant of arrest na galing sa ICC. But anyway, no, Esther Jimenez, God's morning. Ngayon, paalala ko lang lagi, no, ang ating NPICC ay yung magkakandak araw-araw ng prayer vigil dyan sa Supreme Court. Sa lahat ng mga gustong sumama, NPICC ka man o hindi, you are free to come. Basta yung peace and order, a peaceful assembly, ma-maintain po natin yun kasi tatak NPICC na po yan sa Supreme Court. Na tayo po yung hindi natin prinubok ang Supreme Court. Although na may mga salita tayo na konti, no, nabitawan doon sa Supreme Court. Just like example, pag hindi kayo tumalima sa taong bayan, di papadlak namin ng Supreme Court. But not as often daily na sinasabi yun. Nagbigay lang yung ating mga kasama ng warning sa Supreme Court. So, sinagot naman ng Supreme Court, sinagot yung TRO natin na isuspend yung COMELEC operation during the May 22 kasi tayo ngayong nagbantay ng boto ng mga natalo at nanalo. Take note, hindi lang para sa mga nanalo, kundi pati yung mga natalo para may alam kayo, may maalala kayo na tayo yung nagbantay sa Supreme Court noong eleksyon kaya hindi na po kami bumoto para hindi po mangyari yung switching of the result of the election. Kaya nandyan po tayo. Officially, we filed a TRO to the Supreme Court. And bilang sagot ng Supreme Court, nag-file kami ng, I think, May 9 or before May 9 or agad-agad sinuspend yung operation hapon ng May 9, alas 6, dapat tuloy-tuloy yung entry ng entry ng boto dyan. Talagang overnight yan. Hanggang alauna ng May 10, 2022. So, hindi man naglabas ng resolution na official resolution coming from the Supreme Court, ang tawag dyan is, they take the action verbally, immediately. Yan. Yun naman isang apela namin sa Supreme Court ay ipatigil ni Pangulong Duterte yung persahang pagbakuna at lockdown. So, hindi man agad sinagot or nagpahayag ng Pangulo natin, dating Pangulo natin na stop yung, kasi siyempre pinag-aralan nila yan. So, June 2022, nagdeklara ng Pangulo na wala nang sapilitang pagbakuna. Ito pa'y masama pala ito. So, naniwala na siya. Siguro may matapang na nagparating sa kanya, Mr. President. So far, majority talagang ayaw ng bakuna ng COVID-19. Di ba? Pag binanggit mo nga sa Facebook noong critical time ng COVID-19, binanggit mo lang yung COVID-19, yung vaccine, i-restrict ka ng Facebook, di ba? But because that is the trending. All was under control of the system. Si Pangulong Duterte, hindi rin natin masisi na implement yung WHO order na i-vaccine yung mga tao because they just abide with the international agreement na tuparin yung ng WHO. But tahasan, ang NPICC ay kumalas po sa WHO. So hindi po kami sumusunod sa ni-receive yan ng WHO, ni-receive yan ng Malacanang, ni-receive yan ng lahat ng departamento na matataas sa ating gobyerno. And we also submitted the termination of the NPICC November 28, alam ko yan, no? Sinabmit yan ng ating mga staff, NPICC staff, doon sa United Nations, WHO. Actually, ayaw nilang tanggapin nun. So, NPICC is not bound with the rules of the WHO. So, kinatigan. So, verbally, na sa atin, hindi naman natin kailangan tanggapin yung resolution, yung sagot na resolution. Ang importante sa atin ay kasi pwedeng gamitin laban yun sa kanila. Bakit kayo nakinig sa Genuine People's Initiative? Kaming mga opisyal ng gobyerno, sinasalang nyo sa korte
Bakit ang People's Initiative or yung genuine People's Initiative ay kinakatigan ninyo? So, may rason yan ng Supreme Court kung bakit tayo'y pinaparinggan nila. Kasi tayo ang nagre-represent sa taong bayan. Okay. Embrao Galaw. Okay, God's morning. Now, so bakit? So ito ngayon, pumasok ngayon yung balita kay President Russian Vladimir Putin na kung hindi nyo pakawalan si Pangulong Duterte, I will not pursue with the peace process in Ukraine. Mabigat yun, no? Biro mo, Pangulong Duterte magiging rason ng susi ng kapayapaan ng Ukraine. I just can't imagine how these men became so powerful. Tandaan ninyo, si Pangulong Marcos, Ferdinand Edralin Marcos, was tagged as the most powerful president in the world. Naka-times yan, no? And now in the time of Duterte, again in the times as one of the most, or the still, alam ko, top 10 most popular president in the world during his time. And even today, bakit hindi natapos? Sino ba talagang galit kay Duterte? Mga taong bayan ba? O ang dyablo? Bakit ano yung rason na seryoso ang take note, hindi ko sinasabing ang administrasyon or ano. We are so much fair that we use the enemy as the representation or directly as a threat of the devil. Kasi tayong mga tao, mabuti man ang ating ginagawa o maganda ang ating ginagawa, that is just the role play of good and evil. So, wala tayong masisisi, hindi, mali yung ginawa ni Torre. NPICC doesn't directly say na mali yung ginawa nila. Ang ginagawa po natin, pinagre-reconcile natin. We are considering both parties avenue, kabilang avenue, and then we mediate in between. But NPICC also on the other side has a sovereign right to command, to demand, or para bang mag-umpog na lang kayo. Parang ganun ba? Mag-umpugin na lang namin kayo para baka sakaling matauhan kayo pareho. And that is the maximum, yan yung pinaka-ultimatum. And that's what we did to the AFP. Winarningan namin si General Browner na pag hindi po natin inayos ito ay magkakagulo. Kasi being the armed forces of the Philippines is the last resort of the people to become the general police of the people for peace, no? Na sinabihan namin si General Browner, formally that was submitted January 7 or 8 if I'm not mistaken, na Sir General, suspend muna natin, pumagit na kayo. We are authorizing the armed forces of the Philippines to charge themselves in between the President and the Vice President. Dapat kayo yung mediator dyan. Kayo yung, Mr. President, medyo magulo ng ating bansa. Kailangan mag-ayos po tayo kasi labag na po sa Konstitusyon. Ang nangyayari kasi, walang independent, dapat, ang armed forces is just like the police today. Now, ganyan ang ginawa. Ewan ko kung sinong gumawa nito na isineseparate na yung power ng police sa mayor. So, mayroon ng autonomya ang PNP na mag-decide. Because the role of the PNP is to secure. It is not to receive orders, direct orders from the executive, local government units. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na mga legal department ng PNP or bawat department para bago nila i-implement yon, ito ba'y tama? Okay, kung tanongin natin, did the warrant of arrest or the
serves to Pangulong Duterte ay nagkaroon ng pag-aaral ng legal department ng PNP or the Supreme Court or the local law unit, MTC, RTC, any judicial branch ng ating gobyerno na dapat dumitermina ng legalidad o yung pag-implement ng ating international warrant of arrest served to President Duterte. So, balik tayo dun sa question, no? Why Duterte ang inuna? So far for me is nakatakda talaga. Nakatakda talaga. Tandaan ninyo yung kanyang tag na change is coming. Kaya nung natapos ang kanyang termino, nalungkot kami na hindi niya naipatupad yung pangako niya na kompletong pagbabago. Hindi naman din natin masisi because of the intervention of the event, of the international event, of the international pandemic na COVID-19. Pero we urge the government during that time na huwag natin masyadong i-focus yung tungkol sa COVID-19 but focus on what you promised to the people na bagong sistema, bagong gobyerno, bagong patakaran, upgraded at level up na klase ng sistema. Pinangako nyo po yan eh. Nawalan kami ng pag-asa nung mangyari yung May 22 election na umaasa kami na ideklara ni Pangulong Duterte the suspension of the operation of the COMELEC because of these things happen, no? Or wanted to change the result of the election and then declare a transitory government moving forward to a federal system. Actually, yun po dapat ang solusyon. Pero, so far, natapos ang kanyang termino na hindi natin directly pa pinagsulat pa tayo ng MRO na, Sir, saan po ba kayo umuwi? Layo-layo pa po ninyo. Sabi nila, okay, mag-personal letter ka na lang po. Kami na magpaparating kay Pangulong Duterte personally. I don't know if that letter would breach or baka hanggang lang kay sa Executive Secretary na hindi na ito nakarating kay Pangulo. So, napakahalaga yun. No? Natapos ang kanyang termino na hindi natupad. But, kaya nga sabi ko, I quote, na hindi natin alam ang plano ng Diyos. Parang si Trump, dismayado ang US noong hindi siya nanalo. But later, kasi maari, kailangan i-expose lahat muna para minsanan na lang yung pagsolusyon ng Diyos sa mga problema. So, he tend not to immediately relieve the problem, but instead, pinapalagpas ng Diyos ito para minsanan na lang. Labas na lang lahat yung problema ng ating bansa. Para minsanan na lang yung pag-resolve. So, mayroon diyang kasabihan sa ating salita ng Diyos, ayon sa Biblia, na hayaan nyo yung mga masasama gumawa ng kasamaan at hayaan nyo yung mabuti na gumawa patuloy ng kabutihan. Kung maintindihan po natin yon, ibig sabihin, let evil be exposed at once. Diba, mayroon pa yung change is coming ni Pangulong Duterte, tuwang-tuwa tayo kasi parang yun na yung prophecy na inilabas ni Cindy Jacobs, no? Na change is coming. Yung mga kapulisan natin ay magkakaroon na ng righteousness. And during the time of Pangulong Duterte naman talaga, mayroon yan subject sa PNP, mayroon part yan sa PNP na may mga pastors regularly na nangangaral dyan sa mga PNP natin. Inallowed dyan ni Pangulong Duterte. Okay, so napakaganda yon. So, maasa naman tayo, in Mindanao, magkakaroon ng radical change in Mindanao. I believe something is hanging and something should have to be finished. Tingnan ninyo, tapos na nga si Pangulong Duterte, hindi pa rin natatapos itago
or yung tawag sa Ilocano, idulin or ikip na dahil tapos na siyang presidente. But nasasabi naman niya sa atin na mayroon akong pinagsisisihan. There is a part of my life that I regret. Yun yung hindi niya pinanindigan yung kanyang pangako noon na magkakaroon ng pagbabago ng sistema ng ating bansa. We challenge Pangulong Duterte, Mr. President, if you do this, kaya kabi-kabila ng pareceive natin dyan sa Malacanang, Bot Bongbong and Pangulong Duterte, Kuya Bongbong and Pangulong Duterte, talagang hindi tayo nagkulang ng paalala sa kanila na this is the solution of our problem, is to change the system. Kumatak-katok ng taong bayan, pero 38 years yung constitution natin at that it became futile. Bakit? Ginawa kasi natin 1987 constitution, di pang 1987 lang, yung 1988 hindi na effective yun. Pero kung ginawa sana natin na the People's Constitution, pero hindi rin siya pwedeng tawaging People's Constitution nga dahil hindi ito kinonsulta sa taong bayan. What should have to be done here is when the Constitution or the proposed Constitution was done by the 50 magistrates, but 49, nag-withdraw si Lino Broca dyan, pinakamagaling na director ng Pilipinas, si Lino Broca nag-withdraw. Dahil may nakita siyang mali. Bakit? Nung ginawa yung Constitution, hindi na siya ibinaba sa taong bayan para aralin, para perhaps ay intindihin ng ating mamamayan. Kahit naman binigyan man lang siya ng ilang buwan na i-download, i-broadcast, inaral, sinaysay sa ating mamamayan kung ano yung mga batas na laman nito. Ilang pages lang naman yun yung Constitution natin. Diba? So, the procedure of the Constitution 1987 did not became effective because of these lapses. No? Parang gobyerno lang natin. Dahil nung inumpisan ng maging Republika ang Pilipinas, hindi pa rin tama yung unang presidente natin, di ba? Mayroon ng traidoran. So ito na yung nangyayari. Bawat mayroong tinatawag na traidoran. No? Na hindi natin kayang gibain because naka-curse ang bansa natin dahil tumatalikod tayo sa kagustuhan ng Diyos na you come to me, you speak to me directly by not relying on no life materials or given kamukha ko. That's a curse eh. That's a curse. Hindi lang kasi natin maintindihan yun. Parang ako, nandito, buhay nga ako, pero ang tinatangkilik nyo, yung picture ko. Yung binabato nyo ako, hindi yung picture lang. Parang ganyan lang sa lansangan na may rally na ang tinitira natin yung mga picture na Pangulong Duterte, Pangulong Bongbong, Pangulong congressman or mayor. You should have to hit the target directly. Sabihin mo siya, just like is what happening again today. Remind ko lang, ang layo, no? Why Duterte ang inuna? Pero ang layo na nung ginalawan ng ating opinion, The problem in our country is nasanay tayo sa traditional rallies. Tingnan nyo, may 5 million na INC diyan sa lansangan. May change ba? May nangyari ba? Sa Cebu, hindi ko man kinokondena. I support them, of course. But I am just giving my assessment na may nangyari ba? Nagkaroon ba ng post-assessment sila? Cebu, Davao, hanggang ngayon. Kahapon, may motorcade na balak nilang pasukin ng ang street sa Malacca, Menjola. Hindi rin pinayagan ng ating mga kapulisan. So, what make the change?
when executing this. Kaya sabi ko nga, ang lugar ng pagtatama at pagpapabilis ng gusto nating mangyari nasa Padre Faura lamang. Yan naman ba? Nakikita niyo ba? Hindi ako nag-i-invite ng ng rally sa Padre Faura. Hindi ako nag-uudyok na hindi, come and rally in Supreme Court. Hindi po ganon. Ayon sa batas, by peaceful assembly. Mas kinakadigan kahit naman saang lugar. Pag sinabing peaceful assembly, okay, Ma'am Jocelyn, God's morning, naka-live ako. Mamaya ka tumawag. Okay, pwede mong i-subscribe, naka-live ako. Okay. God's morning. Now, paano natin susolusyonan ng agaran ang mga problema kung parang by popularity, kailangan malaman, the issue is already there. It is in all minds of the Filipino people about the issue that is happening. Lumabas nga na nga sa bansa natin eh. Sikat na nga sa ibang bansa natin eh. Okay. Itong video ko, pwede nyo i-share lang ng i-share. Kasi independent naman tayo. Wala naman tayong tinitira, wala naman tayong sinasaktan. Kundi, we bound to occupy the middle in order to serve as a buffer for both parties to have their breath, right and the left side, na imbes na magbanggaan na, ay nandyan tayo. We've been consistent in between. So, nasagot nyo na, no? Bakit? Bakit si Duterte ang kailangan? Kasi it twists the world. It turns the world. It turns the waves. It stops the air. It stops the breath. Kasi kung si Putin, mahirapan sila. So, ito ang gawin natin. Kung may mga comments kayo, mag-comments lang kayo. Ngayon, itong gawin natin para we can quote, perhaps we can get the international attention at kakatigan tayo dito sa gagawin natin. Although, alam naman ng ICC ang rules of procedure, kahit hindi tayo katigan dito, at least we twist the world. We create noise in the world. We can get opinions from different countries of their sentiments and ano yung mas matimbang. Okay? And it could also serve as a threat sa mga inisyuhan nila ng warrant of arrest na ganito rin ang mangyayari sa inyo pag hindi kayo humarap dito sa inireklamo sa ICC. Maaring ganon din yung pananaw natin dyan, pananaw ng iba, na it is a warning to them, kay Netanyahu, sa kanyang mga general, kay Russia, sa kanyang mga general, sa Sudan. Maring ganun yung iniisip din natin isa. But, kung tanungin nyo, what is my conclusion about that? Plano ng Diyos. That's what I mean. Kasi may bagay na hindi natapos ng Pangulo na kailangan niyang tapusin bago tumalikod siya. Kaya sabi niya, wala siyang binanggit na i-rescue niyo ako sa ICC. Wala siyang ganun. He decided, he was determined to face and arrest the issue. Yung pag-arresto sa kanya is just a stepping stone. It is just a way. Hindi ko sinasabing pabor ako o fan ako or against ako sa gobyerno. Hindi ko sinasabi yon. Against ako kay Duterte, hindi ko sinasabi yon. We just put ourselves as our commitment in between para mabigyan nyo rin kami ng palaisipan, no? Para maintindihan natin yung nangyayari sa bansa natin. And actually, hindi ako nagpapa-interview sa mga mainstream, no? Tulad na nasa Supreme Court kami, doon nahagip kami. Kasi mayroong pumunta na mag-vigil doon, nauna lang sila kasi dapat kami is 5 to 6. Para yung kandila naman magandang tingnan pag sinindihan. Pero ang ginawa namin ay
nakijoin na lang kami. Nakiusap na lang kami na makijoin na lang kami sa kanila uh, uh, to show up na hindi kami namimili o ano pa man, but we cooperate both parties para maayos yung problema. So, nandyan tayo, mamayang 3 to 4, magkakandak tayo ng prayer vigil dyan, kahit 5 lang, kahit 6 lang tayo, it's okay. Walang problema. The important there is, ang NPICC ay nandyan na muli at pinayagan muli ng Supreme Court na manatili tayo dyan sa NPICC because they love to see the people, the sentiments of the people in a very peaceful way, in a very, very respectful way, in a very formal way. Kasi ang hawak lang namin, People's Initiative from Antipolo, People's Initiative. Yun lang ang hawak namin. Konting mensahe sa kaming mga tarpaulin. Now, the next issue is, bakit agaran, no? Bakit agaran yung pag-aresto? Normally, no? Standard procedure sa ano. Pero bakit pa nila idadaan? Bakit pa natin idadaan yan? Matatagalan lang. Ganun lang din, no? So, shortcut na rin yung ginawa nila. They made it shortcut kasi kaya nga hindi na nakatigan yung TRO because wala na yung tao. Ano pang silbi nung isa-serve na TRO kung wala na yung tao? Pasalamat na lang tayo at pasalamat na lang ang administration na walang nangyari. Kasi pag may nangyari along the course of taking the arrest and delivering the subject to Netherlands, dumaan sa Saudi Arabia, Qatar, Dubai, and then flew to Netherlands. Pasalamat tayo, both parties, sa papasalamat tayo na walang nangyari. Bakit masisisi ang administrasyon pag may nangyari yung aeroplano? Alam naman ninyo ngayon, napaka-prone ang mga aeroplano na bumagsak na lang kung saan-saan. Pati nga barko nagbabanggaan ang lawak ng dagat, nagbabanggaan pa rin. Ganon din sa kalawakan. What if na may nangyari doon sa ginawa nila? And that is awful. That is napakadelikado. Kaya sabi nila, napakadelikado yung nangyari. Because yung execution, meron ng problema. Yung pag-transfer, meron ng problema. If there is something happen to Pangulong Duterte during the course of the delivery, parang parcel naman, buti yung parcel, kahit ibato mo, kahit anong mangyari, what if may nangyari? Mabigat yan. We cannot calculate what's gonna happen if Pangulong Duterte has something happen, bad happen during the course of the transfer to Netherlands. Both the ICC will carry the responsibility, will be accused of the responsibility, the Philippine government, at it might be a lifetime and infinite regret to the part of the family of Pangulong Duterte na pumayag sila na i-deliver ang kanilang ama. It cannot be calculated kung gaano nila didibdibin kung may nangyari kay Pangulong Duterte. How much more to the people of this country all over the world? Nakikita ko baka mauulit yung nangyari kay Princess Diana na dahil lang sa isang Pilipinas at Duterte, mauulit na buong mundo, they pay their sympathy to Princess Diana, kahit sabi natin mali yung ginawa ni Ma'am Diana na nakipagrelasyon o ano, but hindi yun ang tinignan ng taong bayan, ang mamamayan sa buong mundo. Tinignan nila yung nagawa ni Princess Diana during that time. And parang si Michael Jackson din, ganun din. So, we do not love to happen kay Pangulong Duterte o isang presidente ng Pilipinas ay ganun din na mayroon. But if the case
regrettable to happen, that would be the result. No? So, praise God. Nagpapasalamat pa rin tayo sa Diyos na walang nangyari along the course. Now, ang conclusion natin, what is the immediate solution to our problems? Walang lagi namin sinasabi, magtulungan tayo na palitan yung sistema. That is why we filed cases in the Supreme Court. Isinama namin na ang ating prayer na mapalitan yung sistema ng paggobyerno ng ating bansa. Na pag-usapan na ang kaya nga, we do not love to happen another election ulit na ganun pa rin ang sistemang daratnan ng mga mananalo. Not unless na sila na yung mag-uumpisa o baguhin na natin. When we sit there, when we wonder, dapat yun yung binabanggit ng ating mga kandidato. I urge kayo na nakipag-personal sa amin, Sir Greco Belhica, Attorney Escobal, Attorney Mustafa, dapat I urge you, kung tuloy man ang eleksyon, pero sa amin kasi mas mataas yung percentage na hindi matuloy ang eleksyon. Bakit? Kung matuloy yung election, what system are they be using again? The same old rotten system. That's the main problem. Kaya nilapit na namin sa Korte Suprema, ipinapanalangin na sa amin sa Korte Suprema na bigyan ng pagkakataon ng taong bayan na magpagdesisyonan, ilatag ang bagong sistema ng pamumuno. Kasi ang gobyerno po natin, pag-aari ng taong bayan po yan. When you are elected as official of a certain position in the government or you are appointed in the government, the thing you must do first there is to go back to the people, not just to thank the people, but to ask the people na ano ngayon? Alangan naman pinadala nyo ako, alangan naman na pinanalo nyo ako na hindi nyo sasabihin ko anong gagawin ko. Kasi manggagaling pa rin sa inyo ang aking trabaho. That anytime magkamali ako sa trabaho ko, you can, according to the law, pwede nyo akong tanggalin. Yun ang hindi alam ng taong bayan. And that is under the local government code. Kaya nga may tinatawag na barangay assembly. Pero hindi yan tinutupad, hindi yan ini-interpret ng DILG kung paano i-execute, paanong gawin in case na ayaw na natin yung kapitan o ayaw na natin yung mayor, ayaw na natin yung congressman, ayaw na natin yung governor. Or meron tayong gustong i-propose. Nandyan yan sa Local Government Code of the Philippines under the Republic Act 7160. Nakalagay dyan na in the barangay. Kasi ang grassroots pa rin natin, ang pinaka-foundation ng gobyerno pa rin natin is the barangay. Tanggalin mo kaya lahat ng barangay. Huwag mong ignorin mo ang lahat ng barangay. Tingnan ko kung mayroong baterya ng gobyerno natin. Wala. That is the grassroots, that is the foundation of local government and national unit. Yung barangay natin. Kung saan nakasado na a registered 50 signatures is enough to stand as a barangay assembly na kung anong gusto natin, regular yan, dapat every year yan nare-renew. Na pinaparenew yan, that's what kaya yun ang ginagawa ng NPICC na interpret yung mga batas. That's why we already have the caravan. Nagkakaravan tayo since 2019 para maitama na ang mga problema from the grassroots to the municipality, to the district, to the provincial, to the region, and throughout the highest national level of governance. Nandyan po tayo, hindi po tayo tumitigil. At naniniwala ako na yung perseverance natin, yung patience ng NPICC at ng pagtitiis dyan sa lansangan, pag-save ng buhay ng almost
60 million lives of the Filipino people. Sinave po natin yan nung ipatigil natin at nagpapasalamat pa rin tayo kay Pangulong Duterte na though they said that he kills thousands but he saved millions. Ang alam lang natin about droga, sinave niya rin. Ito, take note to ha. This is ito ang utang na loob natin. Hindi sa amin NPICC. Ito yung utang na loob natin pa rin sa Pangulong Duterte na nung June 2022, maalala ninyo na sinabihan na niya tayo na huwag nang iimpuwersa yung pagbabakuna. Isn't it that he still saved the lives of us? Anong sabi niya? Huwag na kayong ayoko na ng booster. Huwag na kayong mag-booster ha. Wala nang booster. Kung sino yung gusto magpabakuna, magpabakuna. Yung hindi, huwag. Still, at the end part of Duterte's reign as president, he saves the million people. And that's what we salute to President Duterte. Kinatigan niya pa rin yung apela na ipatigil yung lockdown at bakuna. Actually, inumpisahan ito this was handled, the war and stopping the vaccine is tayo nagpapasalamat pa rin kay Professor Ray Valeros Jr. Kung nakikita niyo yung nagla-live dyan paminsan-minsan na matindi ang kanyang paalala sa bawat panig, no? Yan si Professor Ray, Captain Ray Naldo E. Valeros. He is a Navy, Reserve Navy Captain po yan. Tinigil niya ang pag-active niya sa Navy para harapin na sa huling buhay niya ay inialay niya sa bansa natin. Baka sakaling magkaroon ng pag-asa ang bawat Pilipino. So tayo naman po ang nagturo sa kanya kung paano siya lumaban ng parehas. Kasi nung time talagang sabi ko sa ating OIC Chief of Staff, si Ma'am Rowena Vargas, this is your noble mission. Take him, dead or alive. Sabi ko, connect with Captain Valeros. Tayo magtuturo. Tayo ang magsasabi sa kanya paano siya lumaban ng tapat at parehas sa kanyang sa DOH, sa kanyang laban. That's why when we meted in the residence of Doc Tamayo, napaluha ang lahat. Nagkasundo ang lahat. This is now a God-given wisdom na lumaban tayo ng parehas. Na ipaglaban natin na wala tayong nasasaktan. Wala tayong naaagrabyado. That is what the NPICC maintained in the midst. Anak, Ronald De La Torre, God's morning sa inyong lahat. Diyan sa Camarines, antayin nyo kami dyan. Darating din ang caravan ng ating NPICC dyan. But, okay, before na magtatapos po ako, no? Yun po yung ano natin. Ini-invite ko po ang sino man, whether member or non-member ng NPICC, pumunto po kayo araw-araw sa Supreme Court para ipanalangin natin ang ating bansa. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Wala tayong masamang intensyon. Alam ng Supreme Court ang ating ginagawa. Gamay na ng Supreme Court, tiwala ng Supreme Court sa atin. Yung mga pulis na nandyan is to secure us na huwag matibukan ng masamang elemento. So, if you come there and help us in the prayer video, kasama po natin ang Peace Pro. Actually, baka darating sila mamayang 3 to 4. Please come. NPICC or not, come and pray for the good wisdom, the wisdom of God to cover the Supreme Court para maproteksyonan sila, para makapag-decide sila, may katulong silang magdesisyon, may presensya ng taong bayan. And that is the right and immediate solution of what is going in our country. That seems to be forbidden. But NPICC is there to lead the nation, to lead in the name of God,
in the name of the Almighty and powerful God, the Creator of the universe, to succeed, to attest or to assert that spiritual professionalism, spiritual procedure is still the solution of our country's problem. Let God, pinapanalangin din natin na walang magkagirian, walang magkasaktan sa mga rally, walang mangyaring masama. Rally is also a right of the people, no? But let us go directly, troubleshoot the problem, and find way to solve the problem. Tandaan ninyo, si Pangulong Duterte hindi nagpaparescue sa ICC. Di ba? Never na narinig ninyo na, mga kababayan ko, never na narinig, nakita niyong umiyak. Mga kababayan ko, rescue. No. Di po ba? Galit tayo sa gobyerno natin sa maaring ginawa nila. But you don't know, you cannot try to break the code kung bakit nangyari yon. Try to analyze. Kung hindi lumabas si Pangulong Duterte, dito lang sa Pilipinas siya nalitis, di walang international intervene. Walang international awakening. What happened to Pangulong Duterte is an awakening to the world. We are just starting to follow the commitment that God said to the Filipino, you will become the last judge of this generation. Kasama po natin ang Nineveh dyan. Kasi ang Nineveh, para may short understanding kayo, ang Nineveh, nung dinala ni Jonas, yung warning ng Diyos sa kanila, in just a bit of a seconds, nagbago ang Nineveh. Ganong kabilis. Kaya, recognize ni Jesus Christ, ang sinasabing anak ng Diyos, recognize sa Matthew 12:42, na isa sila sa magiging hostisya sa buong mundo, ang Nineveh. But if we keep resisting, nagre-resist tayo doon sa panawagan ng Diyos na, paano ko kayo gagawing paano ko tutuparin na kayo maging last judge of this generation na hindi nyo kayang ituwid ang mga sarili natin. Hindi nyo kayang ako'y purihin ng direkta. Hindi nyo ako kayang kausapin ng direkta na wala nang pagdadaanan pa. You can talk to me. Through my son, you can talk to me directly now. Do not be fan of the traditional religion na dinala ng Espanya. Yun ang ginamit ng Diablo na maitago ang kapangyarihan ni Pilipino. Sir, Pilipino yan, galing sa Spain. Don't worry. Yung pagpunta ng Espanya rito ay kasing halaga ng pagpunta ng mga Israelita sa Egypto, di po ba? Kwinenta nga namin kagabi yung gaano katagal na kinotibo ang mga Pilipino. Pilipino, sa Ilocano po yan, pinili ka na, pinino ka pa. So, the Filipino people, it's not just because they are called Filipinos by the name of King Philip II. Tandaan ninyo, bakit may involvement si Queen Elizabeth dito? Queen Elizabeth II, bakit siya nanirahan dito? O dito niya dinala lahat yung kayamanan nila. Nandiyan lang, nidagdag ng Hapon, dinagdagan ng Hapon, yung mga kayamanan na yan. Kaya bakit pinili ng Hapon na Pilipinas pa rin ang pagtataguan ng ginto? Kasi nandiyan na yung mga 2/3 of the assets of the world. Di ba ang sabi niya sa Matthew 5? Babasahin ko sa inyo para last na ito. Basahin ko sa inyo yung Isaiah. Okay, Isaiah 61, 5-7. Anong sabi niya dyan? Para may alam kayo. Okay. Isaiah 61, 5-7. Sabi niya rito, paglilingkuran kayo ng mga dayuhan.
at sila ang magpapastol ng inyong mga kawan. Mga dayuhan din ang magsasaka ng iyong mga lupain. Diba? At mag-aalaga ng inyong ubasan. Ngunit kayo na may tatawaging mga pari ni Yahweh at magkikilalang mga lingkod ng ating Diyos. Pagpipistahan ninyo ang kayamanan ng mga bansa. Ipagmamalaking inyo na ang karangyaan dati sa kanila. Sa halip sa kahihiyan, ang bayan ko'y tatanggap ng kasaganaan. Sa halip na paghamak, sila'y magsasaya sa kanilang minana. Magiging doble ang inyong kayamanan. I love the English. Sabi niya doon is, the foreigners will serve you. They will domesticate your animals. Foreigners will work on your vineyards. But you will be called the ministers of God. You will enjoy the wealth of the nations, and you will be proud of the blessings that I will give you. Instead of shame, my nation will receive the double portion of the wealth of all nations. Andito na eh. Hindi kasi kayo naniniwala eh. Alam nyo, okay, babasahin ko pa isa. Okay, chapter 60 sabi niya dun sa verse 20. Okay. Umpisan ko sa verse 21. Or 19, sabi niya rito. Sa buong maghapon ay wala ng araw na sisikat. Sa buong magdamag ay wala ng buwan na tatanglaw. Sapagkat si Yahweh mismo ang magiging ilaw mo magpakailanman. Ang iyong Diyos, ang liwanag mong walang katapusan. Kailanmay hindi nalulubog ang iyong araw. At ang iyong buwan ay hindi na rin maglalaho. Si Yahweh ang iyong magiging walang hanggang ilaw. At ang mga araw ng inyong kapighati ay mawawala. Ang mamamayan mo'y magkakaroon ng matuwid na pamumuhay. Kaya ang lupain ay ariin nila magpakailanman. This is ours. Hindi nila kayang agawin sa atin ito. Sila'y nilikha ko at itinanim. Inilikha ko at itinanim. They are the works of my hands. Okay. Ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam. Ang lipi ng mga Pilipino ay hindi tayo nanggaling sa Israel. Nanggaling tayo doon sa pinanggalingan ng Israel. We are pure Hebrew. Genesis 10. Galing tayo kay Joktan. Si Peleg naman, yan ang pinanggalingan ni Abraham. We did not came from Abraham. We came from Eber. The root of Eber. After the flood, I'm talking after the flood. But originally, we are the hidden Garden of Eden of the world of God. Malalaman niyo yan. Imposible, tingin niyo. But kaya lahat ng ginto ibinalik na rito sa atin. Dahil dito rin naman nanggaling lahat ng ginto na yan. Ginto nga ni Solomon dito nanggaling eh. Bakit? Noong panahon ni David, may pinapunta na si David. Malay ko, baka si David pa ang pumunta rito na makipag-trade ng ginto para sa paghahanda ng templo ng Diyos. Templo ng Diyos yan eh. Natural, hindi yan basta-basta klase ng ginto. Ang Diyos alam niya kung saan niya itinanim yung pinaka-high class na ginto. Sa Pilipinas lamang matatagpuan yung 28 karat gold nandyan sa Cagayan Valley. Kung alam nyo. Now, sabi niya,
Oh, bakit nandito may pangalan si Queen Elizabeth? Bakit yung mga ginto natin, mga dokumento natin mayroong pirma ni Queen Elizabeth diyan? Oh, di ba? Bakit siya may pirma? Oh, bakit may pirma yung mga iba't ibang presidente ng Pilipinas sa dokumento ng mga ginto natin? Oh, sila nagpatunay. So nandito 'yun. Oh. Now, kaya yung mga kuweba natin na may mga laman yan, may ladrillo. Pag sinabing may ladrillo, gawa ng Espanya yan, nauna pa yung mga kuweba na yan na may laman bago ang Hapon. Kaya ang Hapon, bago nagkaroon ng digmaan ng World War II, hindi nyo alam na ang ugat ng digmaan sa Asia ay ang Pilipinas. Baka hindi nyo alam. Alamin nyo yan. Diyan sa Pearl Harbor. Bago tinarget ang Hapon, ang Pilipinas, tinarget niya muna yung depensa ng Pilipinas, yung Hawaii. Di ba? Hindi nyo ba alam yun? That is their strategy. Tinira muna nila yung agarang sasaklolo sa bansang Pilipinas bago nila kunin ang Pilipinas. But before the war broke out in Southeast Asia, nagpadala ng mga inhinyero ang Japan sa Pilipinas na hindi natin alam. Sila inaral nila kung saan nila ilalagay yung mga sasamsamin nilang mga ginto. At dito dinala lahat ng mga sinamsam nilang mga ginto sa Pilipinas. Pinababalik lang ni Lord yun. Kasi in the history, Philippines is the oldest gold mining country in the world. 3,000 years ago. Okay, tuloy ko Ang pinakamaliit na lipin ninyo ay dadaming mainam at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ang Israel, tingnan nyo what is the significance of Philippine to Israel? Bakit niya ginawa yon? Ang Pilipinas lamang ang pumirma dito sa Southeast Asia para maging bansa. I think the vote is 35-35. Pilipinas ang nag-break ng tie na maging bansa ang Israel. That is the significance of Philippine history in the land of Israel. Parang alam niyo. Ako'y si Yahweh na kaagad-agad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Yan ang antayin natin. Anong sabi sa Habakuk 2:3? Basahin natin para may idea naman kayo sa ating ginagawa. Okay? Okay, so anyway, sasaysayin ko sa